At dahil nga madalas tayong nagkakasakit itong mga nagdaang araw, eto't naisipan ko nga na gumalaw-galaw at mag-exercise. Ayan, kita-kita nga at mukhang hindi ko pa alam ang aking gagawin. Yung mga nakaraang araw kasi palagi masama ang aking pakiramdam. Medyo nilalagnat tayo. Pero ayun sa awa naman ng Panginoon, medyo okay na yung pakiramdam natin. Kaya eto, naisipan kong mag-exercise ngayong umaga upang bukas pagsapak sa trabaho, medyo malakas sigla na yung ating katawan. So ayan, nandito ako sa may bandang bukid. Dito ko mas napili na mag-exercise dahil nga dito mas tahimik, walang masyadong tao at masariwa ang hangin. So ayan na nga, tagsimula na ako mag-ikot-ikot ng aking ulo na hindi ko maintindihan kung tama pa ang pag-ikot na ginagawa ko. Kaya ayan, tuloy-tuloy na lang natin. Ang importante kasi pawisan tayo. Ayan, habang ako ay nag-exercise ko, lahat ng mga, habang mabalik sa alaala ko yung lahat ng mga pinagdaanan ko sa buhay. Minsan, patingin din ako sa langit at nakita ko kung gaano ako naging katibay. Marami nang pagsubok na aking napagdaanan sa tulong ng Panginoon, ito naman ay aking nalagpasan. Kaya naman, nasabi ko sa sarili ko, ngayon pa ba ako susuko kung kailan marami na akong laban na naipanalo. Diba? Minsan, sa buhay talaga, kailangan lang natin mas maging matatag. Habang may pagsubok, mas lalo lang tayong lumaban. Lagi natin tingnan yung mga positibong bagay kung bakit natin iyon nararanasan. Minsan kasi, maaaring hindi lang natin alam ang dahilan kung bakit nga ba nangyayari yon. Sa ngayon, hindi natin maintindihan. Pero sigurado sa mga susunod na araw, sa mga susunod na bukas, ay malalaman din natin kung ano ba talaga ang purpose, kung bakit natin iyon naranasan. Kaya ikaw, kahit anong pinagdadaanan mo sa buhay, palagi ka lamang maging positibo. Manalangin ka lang sa taas at humingi ng gabay kung ano yung mga dapat mong gawin. So ayan na nga, sa oras na ito, hindi na ako mapakali kasi medyo sa bandang malayo may nakita akong parang ahas. So ayan, palingon-lingon na rin ako sa ibaba dahil feeling ko papalapit yung ahas na nakita ko doon sa malayo. So, syempre, kailangan pa rin deadmahin at magpatuloy pa rin. Pero hindi ko talaga maiwasan na maglingon-lingon na. Kasi baka mamaya hindi ko na mamalaya, nasa paa ko na pala yung ahas na nakita ko doon sa malayo. Pero walang magagawa yung ahas na yun. Kailangan ko mag-exercise upang maging masigla ang aking katawan. So, ayun na nga, balik tayo sa ating drama sa buhay. Ano man ang pinagdadaanan mo, sigurado ako na may magandang plano andyan sa buhay mo. At kung ano man ang dinadanas mo ngayon, gaano man yan kahirap at kung gaano man yan kagipit, darating ang panahon na ibibigay ng Diyos ang ginhawa sa tamang panahon niya. Kaya huwag ka lamang maiinip, subukan mo lamang na maging positibo sa buhay. Kahit gaano pa yung kabigat, sigurado ang bawat araw ay gagaan. Lagi mo lang titignan yung mga dahilan kung bakit ka nga papatuloy na lumalaban. Ako kasi, sa part ko, patuloy ako lumalaban para sa akin dalawang anak. Gusto kong maging matibay at maging matatag sa buhay. At syempre, gusto kong maging malusog dahil gusto kong marating at makita pa ang tagumpay nila sa buhay. Ngayon pa lang, pinagdarasal ko na ang magandang kinabukasan nila. Ipinahahanda ko na sa Panginoon ang magandang bukas dahil alam ko na kapag pinagkatiwala ko sa Panginoon ang lahat, magiging maayos, masagana, masaya at malusog ang pamumuhay ng aking mga anak. So kayo ba? Ganun din ba ang ginagawa ninyo? Ngayon pa lamang ipagdasalan ninyo ang kinabukasan ng ating mga anak dahil hindi natin hawak ang bukas. Tanging Panginoon lamang ang may alam kung ano ang magandang ihahanda niya para sa bukas at kinabukasan ng ating mga anak. Alam niyo ba na sa bawat laban ng buhay, wala tayong magiging kakampi, kundi ang sarili at ang Panginoon lamang. O, nandyan ang ating mga pamilya, andyan ang ating mga kaibigan. Pero tandaan mo na palagi ang Panginoon lang may alam kung ano ang mas makakabuti at makakatulong para sa'yo. Kaya kung ano man ang meron ka sa ngayon, wala lang yan. Gagaan lang yan. Basta palagi ka lang manalag sa itaas at gawin mong positibo na ang lahat ng bagay na nararanasan mo ay naaayon sa kanyang kalooban. So alam mo ba? Dumating din naman ako sa point na nawalan na ako ng pag-asa. Dumating din ako sa point na parang hindi ko alam kung paano ako babangon at magsisimula. Pero sa tuwing makikita ko yung ngiti at tawa ng aking mga anak, yun yung nagsisilbi kong lakas, yun yung nagsisilbi kong salita na kailangan ko pang magpatuloy at kailangan ko pang lumaban sa buhay. Ano nga ba yung mga problema na yan? Kung kapalit naman ng bawat tingin mo sa iyong mga anak ay may masiglang ngiti, may mahigpit na yakap at may matamis na halikang na ibibigay sila sa'yo. Kaya ikaw, huwag kang malulungkot. Huwag mo nga hayain palungkotin ka ng sitwasyon. Hayaan mong maging masaya ka pa rin sa kabila ng iyong mga pinagdadaanan sa buhay.
Ang problema ay hindi katapusan ng buhay, lagi mong iisipin yan. Ang problema ay isang pagsubok na kung saan matututo kang mas maging matapang, mas maging matatag, at mas maging positibo sa buhay. So ayan, hindi na nga ako papakali. Hinahanap kong pilit kung saan napunta yung ahas na nakita ko sa malayo. Hindi ko tuloy malaman, hindi ako makapag-focus sa aking pag-exercise. So ayan, balik tayo sa payo ko sa iyo, kaibigan. Alam mo ba mga kaboom, na sa bawat pagsubok ng buhay, akala lang kasi ng iba, puro na lang kamalasan ang dala nito. Hindi mali ka dyan. Alam mo kung bakit? Yung pagsubok na buhay, magpapatibay sa iyo bilang isang tao. Yung mga pagsubok mo sa buhay, magpapatatag sa iyo at matuturo sa iyo. Mag-iiwan niya ng mga lesson at aral na magagamit mo para sa bawat bukas na darating sa buhay mo. Alam mo ba na ang pagsubok na yan, dyan mo rin makikita kung sino yung mga taong mananatili sa tabi mo sa sitwasyong nahihirapan ka. Unti-unting mawawala yung mga taong akala mo ay totoo at akala mo tutulong sa'yo. Pero alam mo ba, ang Panginoon, hindi ganyan iiwan. Hindi ganyan pababayaan. Sa lahat ng oras, palagi lang yan nandyan. Basta ikaw, pag hindi mo na kaya, pumikit ka lang, tumawag ka lang. Dahil alam mo kung bakit? Nakikita ka ng Diyos. Naririnig niya ang bawat daing mo. Naririnig niya ang bawat hinaing na gusto mo mangyari sa buhay mo. At nakikita ng Diyos ang laman ng puso at isipan mo. At kung ano man yun, ibibigay naman niya ng Panginoon sa tamang oras at tamang panahon. Huwag ka lang mawawalan ng pag-asa. Huwag mong iaalis ng Panginoon sa buhay mo. Ano man ang sitwasyon na meron ka. Dahil palagi ang Panginoon lang ang unang-unang tutulong sa'yo. Pero pasalamat ka na rin at maswerte ka kung may pamilya ka at mga kaibigan ka na mag-i-stay sa sitwasyong hindi mo na kaya. Nandiyan ang pamilya mo na yayakap sa'yo at aalalay sa'yo upang makatayo kang muli. Alam mo ba na ang buhay ay maiksi lamang. Kaya huwag mo nang sayangin ang mga oras mo sa mga taong hindi naman magiging totoo sa pagtalikod mo. Alam mo ba na minsan ang tayong kakampi lang natin ay ang sarili natin. Kaya pagtiwala ka lang sa sarili mo. Dahil at ang sinasabi ng iba na hindi mo kaya ay makakaya mo.